Kumusta? Super Pinoy Movie Recap po. Welcome sa aking channel. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Huwag na nating patagalin pa mga ka-recap. Halika, panoorin natin. Nagsimula ang kwento sa batang prinsipeng Deston, ampon na anak ni Haring Shahraman. Si Shahraman ay may dalawang anak na lalaki ngunit inampun pa niya si Deston noong bata pa ito mula sa lansangan ng Nasaf. Nakita ni Shahraman si Deston na hinamon at binato ng mansanas ang kanyang mga personal guards dahil hindi sa makatarungang pagparusa nila sa kanyang kaibigan na si Beast sa pagtapak sa harap ng kanilang kabayo. Binudol ni Deston ang mga gwardya palayo kay Beast sa pamamagitan ng pagtalon sa mga bubong ng Nasaf. Sa kalaunan ay nahuli si Deston, ngunit inampun siya ni Shahraman matapos malaman na ulila ito. Pagkalipas ng 15 taon, pinangunahan ni Deston ang pag-atake sa lungsod ng Alamite na inakusahan sa ilegal na pagbebenta ng mga armas sa mga kaaway ng Persia. Idiniin ni Nizam na ang kanyang spy ay nakakuha ng isang shipment ng mga armas na nagmula sa Alamite. Sinabi ni Deston na inutusan silang magkakapatid ni Shahraman na supilin lang ang Kosh, ang kanilang kaaway na lungsod, ngunit huwag galawin at paalalahanan lang ang Alamite. Ngunit idiniin ni Nizam na ang salita ay hindi makapagpigil ng mga kaaway kung armado sila ng espadang gawa ng Alamite. Nagpasya si Tus na salakayin ng Alamite sa kabila ng paalala ni Deston. Pinangunahan ni Garcev ang pag-atake sa main gate habang si Deston ay pumuslit sa gilid ng lungsod sa pamamagitan ng side gate gamit ang kanilang scaling pole at palaso kasama ang kanyang maliit na hukbo na kinabibilangan ng mga basegulero sa lansangan kabilang ang kanyang kaibigang si Beast. Sa loob ay may dalawang gate, ang una ay simple at madaling buksan, nag-aalala si Beast kung paano nila pasukin ang pangalawang gate na may komplikadong mekanismo at binabantayan ng dalawang magkabilang guard towers. Sinabi ni Deston sa kanya na si Beast ang bahala sa outer gate at siya naman ang bahala sa sinabi ni Beast na imposibleng pasukin na inner gate. Pinana nila ang magkabilang bantay ng tore habang sumusulong ang grupo. Bumaba ang grupo ni Beast gamit ang tali para buksan ang outer gate habang tumalon si Deston para marating ang daanan patungong inner gate. Nagsilabasan ng mga guards at sinaksak si Deston ng isang guard gamit ang espada. Pinatumba niya ito at tinalian. Tumalon si Deston pababa habang hawak ang tali, sinipa ang dalawang guard sabay lapag. Inakyat niya ang tore, at dumuyan papasok ng bintana sabay sipa sa bantay nito. Pumasok ang isang guard at nilaglag niya ito. Nabuksan niya ang inner gate, ginamit ang manibela ng mekanismo para mabuksan ito at hinila ang pinatulog niyang bantay upang pigilan ang gate na masara. Sumenya si Beast na nagawa na nilang buksan ang eastern gate mula sa loob na nagpapahintulot sa hukbo ng Persia na pumasok ng walang gaanong kalaban. Naabutan ni Deston ang isang kabalyerong patakas ng Alamite, naglaban sila at nagawang makuha ni Deston ang isang kakaibang punyal bilang gantimpala sa kanyang sarili sa isa nilang matagumpay na pananakop at pagpapabagsak nila ng isang lungsod. Pagkatapos ng labanan, nahuli ang prinsesa ng lungsod na si Temina, inalok ito ng kasal ni Tus. Minabuti pang ni Temina mamatay kaysa makasal ito kay Tus. Nakita niya ang punyal na nasa baywang ni Deston. Napahiyang nag-utos si Tus sa isang sundalo na patayin ang prinsesa. Muntik nang tagain ito ng sundalo nang pumayag na siyang pakasalan si Tus kung ang mga tao sa Alamite ay pakikitunguhan ng maayos at may awa. Naglakbay si Shahraman sa Alamite nang marinig ang balita ng pananakop nito gamit ang kanyang kawal. Pinapagalitan ni Shahraman si Tus para sa pagsakop nito ng Alamite na wala ang kanyang pahintulot. Sinabi niya kay Tus na hindi pa ito handang maging hari. Umalis si Tus upang siyasatin ang lungsod para patunayan ang pagtaksil nito. Inutusan niya si Deston na ibigay sa hari ang damit pangdasal ng regent ng Alamite bilang regalo. Sinabi rin ni Tus kay Deston na patayin si Temina kung hindi papayag si Shahraman magpakasal si Tus sa kanya. Sa piging, inaprubahan ng hari ang pagpapakasal ni Temina kay Deston dahil mayroon ng sapat na mga asawa si Tus. Si Deston ay na-frame up sa pagpatay kay Shahraman dahil ang damit pangdasal ay may laso na pumatay sa hari na isinuot ni Deston sa kanya. Pinilit nitong tumakas mula sa kanyang mga kinakapatid. Napatay si Beast at tinulungan ni Temina si Deston na makatakas. Pagkatapos sa lakayin ni Temina, natuklasan ni Deston na ang buhangin na nasa loob ng hawakan ng punyal ay nagpapahintulot sa kanya na ma-rewind ang panahon ng 1 minuto ng pangyayari at siya lang makapag-alaala nito. Ngunit sa kanyang pag-eksperimento, nagamit ni Deston ang lahat ng buhangin sa loob ng punyal. Si Temina ay may dagdag na vial ng buhangin sa kwinta sa kanyang leeg.
Hinala niya na mas maraming buhangin ang nakalibing sa Alamite na siyang hinahanap ni Toast at ng kanyang mga hukbo. Paniwala ni Deston na inatake ni Toast ang Alamite para sa punyal at naniwala ito na si Nizam lang ang tanging niyang mapagkakatiwalaan. Ibinigay ni Toast kay Deston ang damit pangdasal at ngayon siya na ang hari pagkatapos mamatay si Shahraman. Habang papunta sila sa Avret para sa libing ni Shahraman, nakatagpo ang dalawa ng isang kahina-hinalang mga ngalakal na tinatawag na Sheikh Amar. Nahuli ni Sheikh si Deston para sa gantimpala na inaalok ni Toast para sa kanya. Nakatakas sina Deston at Tamina. Nakatagpo ni Deston si Nizam na nagpapanggap na nakikiramay sa kalagayan ni Deston. Sa kanilang pagpupulong, napagtanto ni Deston ang pagkakasala ni Nizam, nasunog ang kamay nito, na isang malinaw na indikasyon na siya ang naglagay ng lason sa damit na sumunog sa hari at nakatakas mula sa isang pagtambang. Pagkatapos ay bumuo si Nizam ng pangkat ng mga Has-Ansan para sundan sila. Sa disyerto, habang nagtatago ang dalawa mula sa Persian Patrol, sinabi ni Deston kay Tamina na hindi si Toast ang pumatay kay Shahraman kundi si Nizam. Nakita nito ang sunog na kamay ni Nizam sa paghila niya raw sa damit na hindi matandaan ni Deston na hinawakan niya ito. Tinanong din ni Deston kay Tamina na mayroon bang mas makapayarihan sa punyal. Habang sila ay sumisilong dahil sa sandstorm, sinabi ni Tamina kay Deston ang tungkol sa pinagmulan ng punyal. Nagpa siya ang mga Diyos na linisin ang sangkatauhan mula sa mundo gamit ang isang malakas na sandstorm dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit isang batang babae ang nakiusap sa mga Diyos at nakumbinsi silang pigilan ang kanilang galit. Ang mga buhangin mula sa mga bagyo ay nakaimbak sa isang malaking guwang na kristal na tinatawag na sandglass, ang punyal, na tinatawag na Dagger of Time, ang tanging bagay na makapagbasag ng kristal. Ang sandglass ay nakatago sa ilalim ng Alamite kasama ang pamilya ni Tamina na nagmula sa mga angkan ng batang babae na nagligtas sa sangkatauhan bilang isa sa mga guardians nito. Napagtanto ni Deston na si Nizam ang nagplano ng pag-atake sa Alamite upang mahanap niya ang sandglass at gamitin ang mga buhangin upang makabalik siya sa panahon na iniligtas niya si Shahraman mula sa isang leon at pabayaan na lang itong lapain, upang matiyak niya na siya ang magiging hari. Nang makita ni Tamina na ang pagpapakawalan nitong buhangin kung gaano kaikasisira ng mundo, handa itong ibuwis ang kanyang buhay upang maisauli lang ang punyal kung saan man ito galing. Narating nila ang pahingahang lugar ng punyal pagkatapos na mahuli ni Sheikh Amar. Ginamit ni Deston ang punyal para talunin ang mga Has-Ansan. Kinumbinsi ni Tamina si Amar na dalhin sila sa sagradong lugar kung saan maibabalik ang punyal sa bundok na hindi na muling mapasakamay ng tao. Naabutan sila ng mga sundalo na pinamumunuan ni Garcev. Nagawa ni Deston na kumbinsihin si Garcev sa kanyang pagka-inosente, sinabi niya na maaaring inutos ni Nizam ang kanyang kamatayan, sapagkat sa isang paglilitis ay may lalantad ang kataksila ni Nizam, ngunit napatay ng Has-Ansan si Garcev at kinuha ang punyal. Kasama si Sheikh Amar, ang kanyang guardian na si Suso at ang kanyang mga kasama, sina Deston at Tamina ay bumalik sa Alamite. Matapos mabawi ang punyal, kapalit ng buhay ni Suso, ginamit ito ni Deston sa kanyang sarili sa harap ni Toast, na ipinapakita sa kanya ang kapangyarihan ng punyal at ang kanyang pagka-inosente. Ngunit dumating si Nizam, pinatay si Toast at sumunod ang pinuno ng Has-Ansan at pinabagsak si Deston. Kinuha ni Nizam ang punyal habang nakatingin si Tamina, umalis at iniwan si Deston upang patayin ang pinuno ng Has-Ansan. Sa oras na patayin ng pinuno ng Has-Ansan si Deston, dumating si Tamina na may dalang espada. Matapos salubungin ng Has-Ansan upang patayin si Tamina, binato ni Deston ng punyal sa likod at sinaksak ito. Bumaba sila sa mga catacomb ng Alamite. Matapos mahulog si Deston sa isang silid na malapit sa sandglass, sumulpot ang Has-Ansan, tinaga ito at naglaban ng dalawa. Na-corner si Deston at muntikan ng masaksak ng Has-Ansan, dumating si Tamina at pinakagat ang ahas ni Has-Ansan sa kanya at namatay ito sa saksak ni Deston. Dumating sina Deston at Tamina sa silid ng sandglass at hinarap si Nizam. Tumalon si Deston upang tagain si Nizam, sinaksak nito si Deston at muntikan ng mahulog ito sa bangin. Tinulak ni Nizam si Tamina sa bangin, nahawakan ni Deston si Tamina. Si Tamina, na napamahal na sa prinsipe, ay nagsakripisyo ng sarili upang bigyan ng pagkakataon si Deston. Sinaksak ni Nizam ang sandglass gamit ang punyal. Lumapit si Deston upang agawin ang punyal, aksidenteng napindo nito ang puwit ng hawakan ng punyal at nagsilabasan ng buhangin sa sandglass habang nag-agawan sila sa punyal. Nagawa ni Deston na tanggalin ang punyal mula sa sandglass, napigilan ng Apocalypse, pagkatapos ay ibinalik ang oras pagkatapos lamang ng pananakop nila ng Alamite na bumawi sa lahat ng mga pangyayaring naranasan niya.
Nahanap ni Deston ang kanyang mga kapatid at inilantad si Nizam na umatake kay Deston sa galit at agad na pinatay ni Tus. Bilang paghingi ng tawad sa pagransak sa kanyang lungsod, iminungkahi ni Tus na magpakasal sina Deston at Tamina bilang isang kasunduan sa mabuting kalooban. Habang nag-uusap sila, ipinahiwatig ni Deston ang kanyang kaalaman sa kapangyarihan ng punyal at sinabi na inaasahan nito ang kanilang habambuhay na pagsasama. At dito nagtapos ang ating magandang kwento. Salamat!